Sup mga kanoo, isang gabing brownout. Ay sorry, pasmado ang bunganga. So tayo ay magluluto ngayon ng special na sisig o ang tinatawag na century tuna sisig. Kumuha na nga tayo ng mga sangkap tulad ng mayonnaise, nor liquid seasoning, at 2 lata ng century tuna. Feeling ko kasi mabibitin tayo sa isa kaya dinalawa na natin. Syempre di mawawala ang bombay ay este sibuyas. Samahan na din natin ang siling green at syempre ang pamintang durog at syempre dapat nakapagsaing na po tayo. Kaya tara, simulan na natin. Unahin po muna nating alisin yung oil ng ating century tuna. Gumamit tayo ng maliit na salaan or strainer para mahiwalay po natin yung sa bawat itabi na pwede natin magamit sa kung ano man na pwedeng paggamitan ng oil na yan. Ito na nga ang itsura at ganito ang kadami. Ang century tuna na 2 lata. May tagpa yung lata niyan. Nainip nga tayo kakaintay ng kuryente ngayong maghapon kaya magluto na lang tayo para hindi tayo mainis dahil hindi tayo nakapaglaba, wala pang signal. Hindi ko nga alam kung may announcement ba ng brownout ngayong maghapon dahil pumatay na lang siya kaaga-aga habang naghahanda tayo sa paglalaba. Pero anyways, ayan, gayatin na po natin ang ating mga samya tulad ng sibuyas na ito. Pinuhin po natin para mas masarap siyang isahog sa ating special na sisig. O diba? Akalain ba natin na ang simpleng dilata o tinatawag nating karnenas ay mapapay special sa sisig o paboritong luto o ulam ng mga Pinoy. Hindi spicy yung ating tuna ay mapapaanghang dito sa ating siling green na talaga namang magpapadagdag flavor sa ating sisig. Kaya gayatin lang natin ito ng maninipis para hindi siya masyado mapansin. At syempre, dahil malalaki ang hibla ng ating tuna or century tuna, ay pipinuhin po natin ito sa pamamagitan ng tinidor. Yan. Tiyagain lang po natin pagpinuhin yan hanggang sa maging pantay na ang pagkapino katulad nito. Para sigurado na mas maging dry or tuyo ang ating tuna ay lulutuin po natin siya sa kawali at iintayin lang po natin yan na maging dry at mawalain talagang sabaw niya para mas maganda ang ating sisig at mas masarap ang pagkakalagay ng ating mayonnaise. Habang nagre-record ako, bigla sumindi yung kuryente. Salamat naman Marel ko at sana ay matapos na nga ang problemang ito sa brownout. Ito na nga at ilalagay na po natin ating ginayat na sibuyas at sili. Ihahalo na po natin dito sa ating tuna at sa pagkakataong po ito ay nakapatay na po ang ating apoy. At haluin lang po natin ito ng haluin ng madahan para mas maging even po yung pagkakahalo ng mga sangkap na nilagay natin. Lagyan na rin po natin ang ating nor liquid seasoning. Isunod na rin po natin ang mayonnaise or kung wala kayong mabili ng sachet na mayonnaise ay mas masarap din yung kinikilo sa palengke na mayonnaise. Mas malasa din siya at bagay dito sa ating century tuna sisig. 2 sachet nga pala nilagay po namin dito kasi kukulangin yung isa at haluin lang po natin ang haluin yan hanggang sa maging pantay ang pagkakahalo ng nilagay natin na mayonnaise. Ilagay na rin po natin ang kaunting iodized salt para may kaunting alat at syempre ang pampasarap na magic sarap. Cigarette! Magic sarap! Charot! Malapit na nga itong matapos at handa na nga ang ating panghapunan. Salamat sa kuryente, makakakain na po tayo. Ay tapos na pala kaming kumain bago magkakuryente. Pero salamat pa rin at maglalaba tayo kahit gabi para bukas na lang banlawan. Tara kaibigan, kain tayo. Naglagay din kami dito ng kaunting design ng tirang mayonnaise sa ibabaw at syempre ng kalamansi. Maraming salamat sa panonood.